Malaman at matutunan ang katurang ito na hindi nagbabasa ng libro Biblia. Una po sa lahat, pinupuri ko po ang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang Diyos na liwanag. Pinupuri ko po at kinikilala ang kanyang nilikha na tatlong personas. Ang kauna-unahan po niyang nilikha ay ang langit na ating pinakabubong dito po sa mundong ibabaw. Ang pangalawa po niyang nilikha ay ang lupa na Diyos anak na pinakasay po natin dito sa mundo. At kinikilala ko po at pinupuri ang ating unang ama na pinagkumpiyansahan ng Diyos na makapangyarihan ay si Ama Adan. Kumpiyansa. At pinupuri ko ang nilikha po ni Ama Adan ay si Inay Eva, na kauna-unahang ina natin dito sa mundong ibabaw. Na kung wala po siya na ina natin, hindi po mabubuo ang ama at ina at wala pong nilikhang tao dito po sa mundong ibabaw. At kinikilala ko po ang divine person ng Diyos Ama, Ama Martiniano, Managelod, Magadam, Talosig, Damagan, Talosig. At kinikilala ko ang divine person, Inay Conchita, Santiago, Ilagan, Diyos anak. Personal po siya ng lupa. Na hindi pa po nakakaalam ng ganito po, na siya po ang personal ng lupa. Kaya ako po pinapaalam po sa ating lahat na hindi pa po nakakaalam. At kinikilala ko po ang hinihintay po nating lahat, Diyos Espiritu Santo at Diyos Espiritu Santa, na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at kaginhawaan dito po sa mundong ibabaw nating lahat. At kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagbulan. Ang aking ama ay si Francisco Rosita. Ang aking ina naman po ay si Rosita Francisco. At kinikilala ko po ang mga tagapagsalita at nagwiwika ng katurang ito na hindi hinahango o binabasa sa libro Biblia. Ang mga trompeta po ng Motherland at Promised Land. Kinikilala ko po kayong lahat. At sama-sama po tayong iwagayway at ipaliwanag ang katurang ito na kahit man sinong tao na nakakarinig nito ay hindi pa niya alam ang katuruan ito. At kinikilala ko ang aking kapuso, ang aming pamilya at ang aming bunga, si Adelaida Jaime. At kinikilala ko po ang mga nanonood ng live dito po sa YouTube, Facebook, saan man dakoy kayo ng mundo, naaabot po namin kayo sa aming mga gadget na nakikita nyo kami ng live sa video at napapakinggan. At ang inyong kapatid, anak na nandito po ngayon, na personal po dito po sa Motherland, para malaman niya ang kanyang buhay at katawan na patuloy na tuloy-tuloy, na hindi po kaya sa libro Biblia na mamamatay muna ang tao at mabubuhay na muli. Wala pong katotohanan yun. Kaya ang inyong anak na nandito po ngayon, si Jaime Adelaida. Katotohanan yun kasi nagaganap pero hindi naaayos. Opo, katotohanan po yun na nakalagay nga po sa libro Biblia. Pero ang katotohanan po na ipinapaliwanag po namin dito, yung hindi ka po magkakaroon ng na sinasabi na mamamatay ka muna at mabubuhay kang muli. Dito po, kung talagang aamirisin mo ang mga kawikan dito, doon mo malalaman ang iyong buhay at katawan na hindi masisira. Kaya nga sinasabi ng aming mga kapatid dito na pinapaliwanag na ang tao ngayon, sa panahon ngayon na
tayo nga, tao po tayong nakikita. Pero sa mata ng Diyos, mahirap talaga magpakatao. Dahil ang mga tao ay matitigas ang ulo at matitigas ang puso. Kaya nga po may kantang Pusong Bato. Totoo po yan. Matitigas po ang ulo natin at matitigas ang puso natin. Kaya po natin palambutin yan kung tayo unawa at aamiris sa mga kawikaan at kataga na aming pinapaliwanag at nalaman namin kay Nay Conchita at Ama Martiniano ang mga kawikaan nila na may mga mensahe po at paliwanag na hindi po ito binabasa o binubuklat sa libro Biblia na ibinabase na kagaya po sa libro Biblia. Na ang basihan dyan sa libro Biblia ng mga relihiyon, dyan po sila bumabase ng kanilang buhay na ginagamit sa panahon po ngayon. Kami po, ang basihan po namin dito, napakalaki po ang ebidensya. Yan pong liwanag. Langit, yan pong liwanag, nakauna-unaan po sa lahat. Wala pa pong langit, wala pa pong lupa, wala pa po si Amadan. Ang liwanag na po ay andyan na. Kaya ako po patutunayan sa inyo na ang liwanag na po yan, ang kauna-unahan. Dahil tayong mga tao sa panahon po ngayon, namulat po tayo sa kawalan ng kaalaman. Totoo po yan. Marami po sa atin ang wala po tayong kaalaman sa liwanag na yan. Pero ginagamit po natin yan pang araw-araw. Maski po sa gabi, ginagamit din po natin yan para maliwanagan po ang ating isip. Dahil kung wala ang liwanag na gumagabay sa ating buhay at katawan, hindi po tayo magiging tao po dito sa mundong ibabaw. Wala po na anumang bagay na mabubuhay dito sa mundo kung walang liwanag. Ano po ang gugustuhin natin? Ang madilim po ba o ang maliwanag? Dahil po sa kadiliman, wala tayong makita. Kahit po may dalawa po tayong mata. O, sasabihin na naman po ng mga pilosopo, sasabihin na mga nakakakuha na meron naman tayong magagamit dyan, mga flashlight, mga gawa ng mga tao, matatalino. May liwanag naman na pwedeng gamitin. O yan po ba ay, hindi po ba yan may mauubos? Mauubos po yan. Masisira. Masisira. Ang ipinapaliwanag po namin dito ang katotohanan na maliwanagan ang ating isipan para makilala natin ang Diyos na liwanag. Kaya kailangan po natin, unahin po natin na malaman para na may Diyos sa ating buhay at katawan. Na kung tayo ay diyan lamang magbabase sa libro Biblia, na babasahin lang natin yan maghapon, ano ang makikita natin dyan at maririnig o mapapakinggan? Hindi naman po lahat yan katotohanan. Kaya nga po yan ay copyright, copywrong. Tama po yan, copyright, copywrong nga po yan. Pwede mong gawing tama, pwede mong maging mali. Pero, paano mo mapapatunahanan ang buhay mo ay nakabase dyan? Sige nga, subukan mong itago ang libro Biblia. Itago mo yung libro Biblia, buhay ka naman. Kahit nga hindi ako bumabasa ng libro Biblia, buhay naman ako. Dahil, hindi naman pinapaliwanag dyan ng matatalinong tao kung paano nagmula ang liwanag dyan sa libro Biblia. Hindi po ipinapaliwanag sa libro Biblia kung saan nagmula ang liwanag. Dahil ang liwanag po ay siyang kauna-unahan po na lumikha ng 3 personas na ating ikinabubuhay dito sa mundong ibabaw. Yan po ang katotohanan. Kaya nga sabi nga po ni Ama Martiniano na ang tanging mahalaga dito sa mundong ibabaw ay makilala natin ang kauna-unahan na iisang Diyos na liwanag. Na kung bakit nga naman kasi
ang matatalinong tao ay naglimbag ng libro Biblia. Dahil po ba yan, paano magpagkaisa ng mga matatalino sa libro Biblia ang mga tao kung iba-iba naman ang kanilang mga paniniwala? Oh, nakikita naman po natin, naniniwala po tayo na may liwanag po tayo nakikita araw-araw. Oh, sino po ba ang makatotohanan na nakikita po natin? Ang liwanag po. Yan po ay lagi pong sumisibol na nakikita diyan sa parting silangan. Sasabihin naman po ng mga hindi nakaintindi na kung bakit daw sinabi ko na ang Diyos ko raw ay liwanag. Eh paano kung sa hapon wala na yung araw at lumubog na, wala na raw akong Diyos? Ang paliwanag ko po ron, ang Diyos na liwanag po yan ay kumabila lang po sa kabilang lugar. Dahil dito po sa mundo, iba-iba po ang oras. Ang liwanag po ay paikot-ikot po yan dito po sa mundo. Umiikot po yan. Spider nga. Spider po yan. Yung naging spy sa atin. Ni-spyan po tayo niyan ng liwanag po na yan. Yung spy. Kaya kung hindi mo talaga maintindihan ang mga paliwanag dito, eh talagang mahirap mo talaga maarok o maintindihan. Mga pagpasura na ka. Mga yung salita, makarop. Kasi po, ang mga paliwanag, ang mga kawikaan po dito, bawat isang words o salita, eh kailangan talaga may paliwanag Madindag yan. kung paano mo siya iintindihin at uunawain para mo makuha. Kaya nga po, dito po, kauna-unahan po na aming ipinapaliwanag po dito ang tatlong personas na ikinabubuhay natin. Hindi po tayo nabubuhay sa mga pangangailangan lang ng personal o material na bagay o sa mga pagkain. Kaya dito po sa amin, sa Motherland at sa Promised Land, kita nyo nga po, nagpunta po kami ng Promised Land. Kasabihin ng iba na pagka hindi naansiran ang aming itinanong sa kanila na nanggaling sa kanila ang tanong at hindi naman nila maipaliwanag. Oh, kasabihin nila argumento. Argumento ba yon? Ang hinahanap po namin dito ang katotohanan na paliwanag. Kaya nga po, pasalamat po tayo kay Ama Martiniano kung paano tayo na tayong magkakapatid na nakaalam sa katuruang ito. Kailangan sama-sama tayong palawakin at palaguin ang kawikaan na ganito na hindi mo na kailangan na sabihin na ako ang nauna, ikaw ang nahuli, ikaw ang nasa gitna. Hindi ito contest. Hindi po ito contest na ako ang magaling, ikaw ang magaling, ako ang totoo, sila ang totoo. Ipaliwanag mo ang katotohanan. O kagaya nga po sa libro Biblia, sabihin nila, katotohanan ang pinapaliwanag nila. Paano nila papatotohanan? Oo nga po, na nasasambit natin, mga kapatid, na may Diyos. Diyos lamang po sa dulo ng bibig o dila. Kaya po nating sabihin niya, maski po batang paslit na may Diyos siya. Pero alam ba niya kung paano pagka-Diyos niya? Paano natin nalalaman ang pagka-Diyos natin kung wala naman tayong buhay at katawan? Kaya nga po, ang pagkamatay po nga ng tao sa walang kaalaman sa katurang ito. Di po ba ang namamatay, kagaya po sa relihiyon, ang namamatay, ginagawa pong negosyo? Totoo po yan. Maski po doktor, kahit ano po, maestro o ano po, pari o ano po. Totoo po yan. Kaya nga po may libro Biblia na ginawa. Pero, sabi nga po ni Ama Martiniano,
wala pa pong langit, wala pa pong lupa, at wala pa po si Ama Adan, wala pa pong libro. Yan na yung liwanag. Pero ang liwanag po ay andyan na po. Yan po ang katuruan po na ito na mahalaga. Na hindi mo nakalang ukagin ang inyong libro ng Biblia o hanapin ang kapitulo o bersikulo dyan. Ang tinatawag po namin bersikulo, kapitulo, ito pong aming, Ang mga ugali. alam niyo po yung bola. Ito pong ulo natin ang pinakabola. Kaya nga po tayo binigyan ng Diyos ng mga pangyarihan ng buhay at katawan para kumpleto ang ating pagkatao. Hindi yan nagbuhay dyan. Ulpot kayo ka naman ng Edwin. Uwin mo na. Ulpot kayo. Pagkaya makita si Diyos. Oh, tama po. Kumpleto po nga ang ating katawan. Body, no, ano tawag po doon sa YouTube kaya guys. nobody's perfect nga. Pero perfect naman ang ating katawan. Dahil kasi kung di kompleto ang ating katawan, maliban lang sa mga hindi kompleto na pinanganak, inborn, eh talagang kasalanan nga yun. Dahil sila nga, sinapupunan pa lang ng kanilang ina, kung nagkasala naman ng kanilang ina sa kanilang ginawa, eh, yung pong bunga ang magkakasala at tatanggap ng kasalanan. Sabi nga rin siguro na brother, ti kwa timawid, ti basulaya. Sasabihin nga po, sa kagaya po sa relihiyon, na kaya po nagkasala si Ama Adan at si Eva, kumain daw ng bunga ng kahoy. Oh, malapit na naman December. Pagbebenta nga na naman po ng ubas saka mga mansanas. Pero wala po nakaunawa po doon sa pagkain ng mansanas. Ibinebenta po yan. Mapakamahal po ng mansanas. Kaya ang katotohanan po ay hindi po kailangang itago. Kailangan po natin na isiwalat at alamin at matutunan ang lawak ng ating kaisipan kung paano natin gamitin. At umunawa sa ating sarili. Kagaya nga po ng mga kaya nga po nilikha ang libro Biblia para May ginawa. sabi nga po dyan sa libro Biblia, yan po ay may pera po dyan na nakalagay, na binabasa, o sabi nila na kailangan mong magbasa ng libro Biblia para malaman mo raw ang Diyos. Bakit naman daw? Bakit ko naman na sinabi na, paano nga yan? Binebenta naman ang Diyos dyan. Pagtapos daw magsalita ng salitang Diyos, paglalabas ng sobre, panghihingi ng pera. Ibig sabihin, nangangailangan ba ng Diyos ng pera para saan? Tao po ang nangangailangan, hindi po Diyos. Kaya nga po ginagawa pong hanap buhay ngayon ang mga nagwiwika po ng salitang Diyos. Pero hindi naman nagkakaisa ang mga tao. Oh. Kailangan na malaman natin na iisa lamang ang ating pinanggalingan, ang ating Ama at Ina. Galing po tayo sa tatlong ama at galing din po tayo sa tatlong ina. Kaya ang pangapaliwanag po dito, kaya po maghapon po dito, kung isang oras ka lang nakinig sa pare, wala kang maintindihan doon, lalabas ka na sa simbahan. Sinabi mo na pagsimba ka na at nabawasan na yung kasalanan. Hindi po ganun. Dahil kung nagpunta ka na sa mall, nakaisip ka ng kumain, nasarapan ka ng pagkain, naalta presyon ka, pupunta ka sa doktor. Dito nga po sa amin, matyaga po kami dito sa maghapon namin na kung paano namin mapag-aralan ang aming buhay at katawan na walang gastos o para
Tipid naman pero may gastos. Tipid May naman. gastos na hindi maluho. Hindi siya maluho. Hindi kagaya dyan sa pagka ikaw kumita ng pera, maluho ka. Ang maraming pera, luho at ambisyon ang hinahanap ng mga tao dyan. Totoo po yan. Pag maraming pera, maraming magagawa sa buhay. May fried chicken. Makakabili ka lahat ng luxury mo o gusto mong makain. Totoo po yan. Pag wala kang pera, tama ka na doon sa mga talbos-talbos. Metal ka. Pero masarap po ang talbos. May metal. Metal pa. Sabi nga po nila na Dito buti pa raw ang pera may tao. Pero ang tao walang pera. Kung hindi magtrabaho. Totoo po yan na siyempre pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka magkakapera. Kaya tayo po, kung gusto mo na makatipid, magtiyaga ka sa kung ano lang yung nakaya sa buong maghapon. Dahil kung sosobra mo naman na magtrabaho, marami kang kinita, napunta naman sa doktor. Ang kumita, yung doktor. Kung nagpa-doktor ka, ikaw di ka nagpa-doktor. Totoo po yan sa panahon po ngayon. Titignan ka nga lang ng doktor. Pera. Aba, maraming pera to, sigurado. Hindi pa niya kinakapa yung bulsa mo, sigurado. Magbabayad ka na ng talent fee. Ay, talent. Kaya po, malaki rin po ang pagkakaibahan ng mga talino po sa ngayon. Meron pong talino na binayaran at merong talino na hindi binayaran. Kasi po, ang talino po na binayaran ay ang galing po sa pag-aaral ng mga binayaran. Ang talino naman po na hindi nanggaling sa binayaran, ito po, ipinapaliwanag po namin ang katurong ito. Wala pong bayad dito, libre po ito na pinamamahagi namin. Makinig ka lang at mag-amiris sa iyong buhay at katawan para malaman mo kung ano ang Diyos na nasa iyo. Sinabi rin po natin ito na kagaya po isang kapatid namin na ang Diyos na nasa atin ang ating hininga. Iisa lamang po ang ating hininga. Pero isa rin po nating nakikita, liwanag. Sasabihin po, magaya po sa Promised Land, sinasabi nila, ang Diyos daw hindi makita. Hindi nila alam kung ano yung Diyos na hindi nila nakikita. Pero ang nakikita nila, liwanag. Yun po ang ipinapaliwanag po namin dito sa Motherland. Ang Diyos na liwanag ay maliwanag pa po. Maliwanag na maliwanag para sa ating kaisipan kung paano natin uunawain ang katuruan ito. Kaya dito po, wala pong nauna, wala pong nahuli, wala po sa gitna. Na kasi kung hindi mo talaga masasagot ang itinanong sa'yo, pupunta ka na sa sulok, magtatago ka na. Ganun po ang ginagawa po. Kailangan talaga pag-aralan po natin, pagtulong-tulungan natin kung paano natin malaman ang tamang way ng daan ng ating kaisipan. Hindi yun sasabihin makikipag-argumento. Hindi po kailangan mag-argumento. Magpapaliwanag lang po. Kaya nga sabi po ng aming kapatid si Brother Petronio na debate, pagka daw hindi nasagot, debate. Hindi po debate yun. Nagtatanong lang, di ba, ate? Oh. Hindi po yung sinasabi na argumento. Hindi po kailangan natin pagtalon-talunan ng Diyos dahil ang Diyos po ay isa lamang. Dahil ang Diyos po ay isa lamang ang ibinigay sa atin ng mga tao, ang buhay.
Pero sa katotohanan po, ang unang tumanggap ng buhay na yan ay si Ama Adan. Bago po tayo apunta sa ating mga tao ang buhay na yan. Kung wala po ang nilikha ni Ama Adan na si Ina Eva, hindi po talaga natin makikilala ang ating ama at ina. Wala po ang ating magulang sa panahon ngayon na nagluwal sa atin dito sa mundo. Hindi po natin makikita ang ganda ng mundo. Kaya nararapat po na magtulong-tulong tayo na tayo ay makinig at hindi lamang tayo nakikinig sa mga bali-balita na kung ano yung nangyayari sa ibang bansa o mga ano. Mas mabilis pa tayo sa mga balita o minsan. Oo nga po, nanonood din po ako ng balita. Kaya lang, pagka po usapang Diyos na, siyempre po, yung iba ayaw na makinig ng usapang Diyos. Maabala raw. Makatakpak na rin sa rita nga Diyos. Hindi raw sila kikita. Oh. Kaya nga po Sabado-Linggo po namin ito na lagi po namin ginagawa para may respeto naman po natin ang ating buhay katawan. Buhay at katawan. Dahil wala pa po sa atin ang nagre-respeto sa ating buhay katawan. Buhay at katawan. Pero nire-respeto natin ang ibang tao, kapwa nating tao na ginagalang. Pero ang sarili nating buhay at katawan, di natin may galang. Paano natin gagalang? Gusto natin kumita ng maraming pera. Sayang ika yung overtime, ika. Baka lumipas. Pero kung lumipas ang iyong buhay at katawan, wala ka nang babalikan. Diyos ko. Hindi Hindi mo mababalikan ang iyong buhay at katawan. Kita nyo nga po, pag may namamatay po sa panahon ngayon, hindi nga po sunod-sunod, hindi po sabay-sabay. Ano po, pagkain natin po ang patay sa simenteryo, ang bumabalik po doon yung mga buhay sa kanilang bahay. Ang naiiwan po, labi at katawan ng namatay. Ang naiiwan po sa simenteryo, lapida, ala-ala. Kaya nga po laging pagka po, malapit na naman po ang November 1. Paliwanag ko lang po sa inyo, ang November 1 po ay piyesta ng mga patay. Paano mo po mapapatunayan na nagpipiesta ang mga patay, buhay naman po ang nagpipiesta, gumagalaw. Kaya nga po pinagdidiwang ang piyesta ng patay pag-ala-ala sa ating mga yumaong mga namayapa. Hati at trend ko ana siya dito. Sila lang napakaalam ng DBS na ikaw. Sila lang pa yung mga kasulit ko, ikaw. Kita nyo po, hindi ko po sa kinukuha yung mga relihiyon na pinapaliwanag lang po namin dito sa Motherland at Promised Land na ang pagwiwika po dito sa Motherland, may mga paliwanag po yan. Hindi po como sinabi mo na ang isang salita, naliwanagan mo na. Hindi po ganoon. Sabihin natin na napakinggan na namin kay Mama Martiniano, yung mga paliwanag na yan. Hindi mo naman inamiris, hindi mo naman inalam. Paano mo masasabi sa iyong mga kapatid na naintindihan mo ang napakinggan mo kay Mama Martiniano? Sabihin mo nga nakinig ka. Kung hindi mo naman naunawaan, kailangan pagsabayin mo yung pag-unawa at kung paano mo amirisin ang mga kawikaan. Pakikinig at pag-unawa ron. Kaya narinig ko rin po sa Promised Land, nung ando pa po ako, bago pa lang po ako na bisita. Tinatanong niya sa akin kung buhay pa po si Ding Culyado na pinagkumpara niya ang nakasulat sa bato at nakasulat sa iyong buhay at katawan, pagkaiba.
Pumutos. 10 utos. Pero ang nakalagay sa bato, 7 ang hindi po naaayon. Oh, hindi utos. Ito yung... Pero Ay, tatlo. inuutos yung 10. Pero yung 3, tama po yung 3. Pero yung 7, pinagbabawal. Pero pinag-uutos. Bawal nga ang utos. Bawal ang utos. Bawal. O, kagaya po sa motherland, nakalagay po doon, 46 discipline. Kahit binasa mo yung 46 discipline, kung yung title naman po doon, mali. Sa promise land po yun, hindi sa motherland. Sa promised land nga po, na kailangan talaga na ayusin at amirisin natin ang mga nakasulat. Kasi ang nakatala dito sa ating buhay at katawan, nakalagay na po yan sa ating katawan. Matagal na po yan na nakalagay, kaya lang hindi lang po natin alam gamitin. Marami pa po sa atin na mga kapatid na hindi talaga alam din gamitin. Ginagamit na. Ginagamit, pero kulang sa kalaman. Hindi inunawa. Hindi niya naunawaan. Galaw lang ng galaw, pero gawa ng gawa. Pero kung hindi mo naman nilimi, magkakasala ka nga. Magkakasala ka sa... Saan ka magkakasala? Kanino ka magkakasala? Katawan niya. Oo, sa katawan mo o sa... Kasi ang pagkakasala sa isang tao, pagka nagkaroon ng mali na gawa, ang magsasakripisyo ang iyong buhay at katawan. Hindi naman yung Diyos ang magsasakripisyo, ikaw mismo na may katawan. Hindi buhay, katawan. Katawan ang magsasakripisyo. Paghapon po, ang ginagawa po namin dito na makinig at kung paano namin pakinggan ang bawat mensahe ng aming mga kapatid dito sa Motherland at Promised Land. Kung may maaarok ka na mga mensahe at paliwanag. Kung hindi mo naman naintindihan talaga, sabihin mo na pilosopo pero totoo. Parang pinatunayan mo rin na katotohanan pa lang yung napakinggan. Narinig ko na po yan sa labas. May nagtanong na po sa akin yan. Na ano ba ang turo sa Motherland? Iisang Diyos. Na may iisang Diyos. Na Diyos na liwanag ang aming Lumikha ng tatlong personas. nalaman na wala pa pong langit, lupa at si Amadan, ang liwanag na po ay andyan na. Yan po ang lumikha, tatlong personas, ang Diyos na liwanag. Hindi po yan nilikha ni Kristo. Si Kristo po ay matagal na pong nakapako. Tayo po ay naipako ang ating kaisipan dyan. Totoo po yan. Ako man po, naipako, aminin ko po, naipako po ako sa relihiyon. Doon. Ngayon po, hindi na po ako nakapako ngayon. Nakawala na po ako. Kailangan. Hindi ko naman nakita nagpinapapalit sa Diyos. Yung paniwala. Kasi sa relihiyon po talaga ang paliwanag po dyan. Kaya nga ipinapako, nakapako si Kristo dyan na sabi tinubos tayo sa kasalanan. Kasi yan, pagka namatay ang tao, parang ipinako. Talagang ipinako. Siyempre namatay yung buhay katawan sa kanila guys, sementeryo. O di hindi ka na makakabalik dito sa ibabaw ng lupa. Hindi susurot mo Baka malimit. Kaya tayo po, na mga tao po dito, tayo po ang kwento ng Diyos.
tayo po ang espesyal na mahalaga dito sa ibabaw ng lupa. Na sinasabi na naman ng iba dyan na bisita lang daw tayo dito sa mundo. Paano tayo magiging bisita dito sa mundo kung di mo naman naunawaan ng yung pinagmulan? Bisita ka kung wala kang alam. Yan. Ibig sabihin, ang pagkamatay sa dito sa mundong ibabaw, bisita lang. Hindi po ganun ang paliwanag po na ganun. Tayo po, kaya po dito po tayo sa mundo para may manampalataya sa Diyos na liwanag. Hindi yung sasabihin natin na hanggat nakikita lang natin ang liwanag. Hanggat nakikita lang natin ang liwanag, andyan pa ang Diyos mo. Pero pag wala nang liwanag sa maghapon, ala ka ng Diyos. Sabi nila. Oh, ipiliwanag mo ulit dito. Kaya nga, palawakin natin ang ating kaisipan na ang Diyos na nasa atin, ang ating buhay. Pero ang kabuuan po ng ating buhay ay ang katawan. Kung meron na nga tayong buhay at wala naman tayong katawan, hindi naman makukumpleto ang ating pagkatao eh. O yung nga pong kalabaw eh. O, kung wala naman po siyang buhay at katawan, hindi naman po siya magiging kalabaw. Papartiin naman po siya. Bigla. O, anong mangyayari? May bebenta, magiging pera. Teka, nagpapalita. At hanggang dito na lang po ang magiging may share at awit na po ako.